Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito na naman, syempre, may panibago na naman tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Dahil umaati ka po pa rin ang kasinungalingan, katarantaduhan ng ating mga nasa gobyerno. Diyos ko po. Sige, simulan na natin ng mainit. Simulan na natin ha. Kasi hindi ba nakita nyo naman kung paano tayo binubudol nitong hayop na gobyerno na ito. Talagang sobra nuknukan ng sinungaling. Ito na yata ang administrasyon na pinakasinungaling. Actually, hindi lang sa buong Pilipinas eh. Pati sa buong mundo, pinakasinungaling na administrasyon sa buong mundo. Hindi sila nahihiya, ano? Mga walang kahihiyan itong mga walang hiyang ito, no? Siguro nung nagsabog ang Panginoon ng kasinungalingan, nagsabog ang Panginoon ng talento kung paano mambudol. Kakakapalan ng mukha. Alam mo kung sa pakapalan ng mukha, itong mukha nito ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro, matindi. Mas makapal pa sa aspalto. Grabe, no? Grabe talaga kasinungalingan ng mga hayop na ito. Grabe. Alam mo, minsan pag nakikita ko yung mga post ninyo sa social media, yung mga reels tungkol sa mga, ano bang tawag doon, yung hits. Mga top hits ni Claire Castro ng kanyang pagiging sablay, pagiging walang kakwenta-kwentang tao. Hindi ko talaga alam. Alam mo kung ako asawa niyan, hiwalayan ko yan. Alam mo, may topak eh. Alam mo, baliw. Ang lalakas ng loob manita, ang lalakas ng loob magbigay ng opinion. Pero mga bobo at saka mga sinungaling naman. Tapos sa matindi nun, sabi ko nga, okay man lang kung halimbawa nagkamali ka. Pero kung nagkamali ka, tapos putang ina pinanindigan mo pa yung pagkakamali mo, anong tawag sa'yo? Ano ka, Diyos? Hindi ka nagkakamali? Maintindihan naman natin eh. May pagkakamali po tayo. Sorry. Ano ba masama ron? Putang ina nyo. Ano ba masama kung nagkamali kayo at babawiin ninyo yung inyong mga pagkakamali? Halimbawa, nagbigay na ng statement si Bongbong Marcos. Ano naman masama kung halimbawa yung statement na binigay niya nagkamali siya, mali yung impormasyon na natanggap niya? Ano masama ron? Hindi ba mas okay na ganon? Sabihin na, nagkamali ako. Sorry, hindi tama yung impormasyon ko kasi merong nagbigay din sa akin ng maling impormasyon. Ayusin na lang natin. Hindi ba? Kesa naman, mali ka na, paninindigan mo pa yung pagkakamali mo, tapos parang lumalabas yung pang mga nakakaintindi. Tagalog naman yung sinabi ng bobong presidente na yan, ni Bobo Marcos. Alam mo, hindi na dapat pangalan yan Bongbong, dapat ang pangalan niyan Bobo eh. Bobo Marcos. Kaya naman pala kinuha niyan si Larga doon dahil bobo eh. Pareha silang bobo at mas lalong kaya pala hanggang ngayon si Claire Castro pa din ang USEC, ang spokesperson diyan sa Malacanang kasi bobo. Pare-parehas na mga bobo. So dapat ang tawag dito hindi Bongbong Marcos Administration. Ang tawag dito Bobo Marcos Administration. Sobrang bobo nyo. Sobrang bobo talaga. Hindi ko nga alam kung paano pa ipagtatanggol ito yung mga vlogger niyang mga tanga sa bagay. Dito mo makikita ang standards ng ng mga loyalista. Bobo talaga sila. Bobo si Marcos, bobo si Gadon, bobo si Delim. Bobo yan si Claire Castro. Lahat kayo mga bobo. Kaya kayong mga vlogger na nagtatanggol sa mga pare-parehas kayong mga bobo. Birds with the same feather flock together. Putaragis kayo. Ang tatanga ninyo. Siguro nung nagpasabog ang Panginoon ng katangahan, buhay kayo. Gising na gising kayo. Putang ina, may dala pa kayo mga batsa at mga balde. Walang hindi nyo lang inabsorb. Putang ina, ninyo. Kung may mga tanga sa Pilipinas, putaragis, nangunguna kayo. Walang hiya na yan, Pwede mo naman sabihin na nagkamali tayo, hindi nagkaintindihan. Yung kasi iba ang definition ng Czech Republic sa definition na ginamit natin, ang sinabi natin, nahuli, naaresto, hindi pala. Ano naman masama ro? Alam naman namin Bongbong Marcos na tanga ka. Alam naman namin Bongbong Marcos na lutang ang utak mo. Wala kang ang utak eh. Alam namin Bongbong Marcos na inutil ka. So kung sakaling magkamali ka dito, hindi na kami nagtataka bakit bobo ka eh. Bobo, inutil, tanga. Yun ang qualities na meron ka kung meron kang strength. Kung meron kang strength, ang strength mo yung pagiging bobo mo.
at yung pagiging tanga mo, yun lang, wala kang ibang alam. Consistent ka sa pagiging bobo. Kung meron kang ginawa noong 2022 hanggang ngayon, yun yung consistent na meron ka. Pagiging tanga, pagiging out of touch, pagiging manloloko, mambubudol, sinungaling, inutil. Utangin na proud kayo. Proud na proud kayo dyan, mga bossing. Pwede mo naman sabihin, nagkamali ako, mali yung impormasyon, sorry. Pero ngayon, kinukuha na natin yung tamang impormasyon. Pwede naman kayo magbalita ng tama eh. Anak ng tinapay, hindi sapat yung binabayad nyo para gawin yung tanga yung mga mainstream media. Ito rin naman mga bobong mainstream media, kumakagat din. Nagpapatalo. Huwag kayong magpatalo, nag-aral kayo eh. Tapos ginagawa kayong tanga ni Claire Castro. Tapos maghahamon ng debate kay Inday Sara yan, bobo. Para maghahamon ng debate yan, tanga. Simpleng mag-construct lang ng maikling English, hindi alam ng ulol na yan. Hindi ko talaga alam paano naging abogado yan. Ang karamihan ng mga pinag-aaralan sa abogado, English, hindi naman Tagalog. Tapos paano pumasa sa bar exams yan? Ang bar exams, English. Pag mali ang grammar mo, puta, hindi ka makakapasa sa ibabagsak ka ng mga proctor mo. Bobo ang putya. Tagalog na, hindi pa ba natin naiintindihan? Naiintindihan ko kung English. Pero Tagalog na, tsaka yung salitang arrested. Kahit naman siguro grade 1, alam naman yan eh. When you say arrested, hinuli mo. Yun, hinuli mo, arestado. Ano bang ibang tawag sa arestado? Di, nahuli. Ina talaga, sabi ko nga eh. Tapos parang ang pinalalabas, tayo pa yung mali, tayo pa hindi makaintindi. Sila yung magaling, tayo yung tanga. Sa dinami-dami natin, pare-parehas tayo ng pagkakaintindi. Nahuli na nahuli na si Zaldico doon. Ibig sabihin, nahuli, hawak na nila. Di ba? Pag nahuli mo, hawak eh. Pag nakahuli ka ng kalapate, nahuli mo lang siya sa paglipad, ganon. Bobo ka talaga. Pag nahuli mo, hawak mo. Utang ina niyan. Pwede mo naman nahuli na, pero pinakawalan din. Pwede naman ganun eh. Pero yung sinabi mo nahuli na, naaresto na, okay man lang din yun, pero pinakawalan din. Ganun. Hindi ang yabang-yabang ni Bongbong eh. Tangina, may muta pa, ang aga-aga. Yun na kagad yung i-vlog na huli na po natin si Zaldico at pababalikin natin sa Pilipinas. Ulol, putang ina ninyo. Alam namin yung mga ganyang style ninyo. Yung mga ganyang style ninyo para malihis ninyo yung issue. Hindi nyo naman talaga gustong mahuli si Zaldico. Paano nyo gustong mahuli si Zaldico? Kayo tinuturo ni Zaldico. Para lang sabihin ninyo na kita nyo excited si Pangulo na mahuli si Zaldico. Kung kung totoo yung sinasabi ni Zaldico na si Bongbong Marcos ang totoong mastermind sa flood control scandal, di sana hindi siya excited na mahuli yan. Tangina mo, excited kang mahuli, hindi mo naman nahuli, gago. Tarantado kayo. Ang dami nyong alam. Nagpadala pa kayo ng high level kuno. Alam nyo, nag-junket pa kayo dyan sa ibang bansa. Alam nyo yung ibig sabihin ng junket? Para sa kaalaman ninyo, ano ang ibig sabihin ng junket? Ipapakita ko i-explain ko sa inyo. Ang junket, ibig sabihin yan, nag-sponsored trip sila. Pleasure trip. Example, a company or government official goes on a trip paid by someone else, often seen as unnecessary or luxurious. Ayan, junket yan, official trip with business and pleasure. Sometimes party, work, vacation. Hindi ba mga tarantado kayo? Nagpunta pa kayo dyan, gumastos pa kayo ng kaba ng taong bayan, hindi na lang kayo nagtawagan. Wala naman si Zaldico dyan, hindi nyo na lang tinawagan yung ambassador natin dyan para kumpirmahin ng sarili niya. Nagpunta pa kayo dyan, ilang kayo dyan. Putang ina, layo-layo niya, magkano binayaran nyo sa ticket, tag-hotel pa kayo, kumain pa kayo. Putang ina ninyo, nagugutom mga Pilipino. Tapos pabiyahe-biyahe kayong mga hayop kayo. Bumiyahe sila dyan para kumpirmahin. Alam nyo naman, in the first place, wala talagang nahuling tao eh. Pinapunta nyo pa dyan para hindi sila mapahiya, para kunyari may ginawa talaga sila. Si Inday Sara pupunta sa tatay niya, tapos pera niya ang gagamitin niya. Sinasabi nyo na biyahe siya ng biyahe, may krisis tayo. Tarantado pala kayo eh. Pinabiyahe nyo yung mga taga DOJ dyan, putang ina, wala naman silang pupunta. Ang gagawin nila dyan, magsasalsal. Magjajakul sila dyan. Gagawin nila dyan, wala naman si Zaldico dyan, nagpunta pa sila. Pwede naman silang tumawag sa mga embahada natin eh. Kung wala man tayong embahada dyan sa Czech Republic, o tumawag kayo sa pinakamalapit sa Czech Republic, sa Austria,
sa Germany. Oh, tapos sila na lang ang bumiyahe doon. Mas mura pa yung pamasahe para lang alamin. Actually, may mga contact naman tayo, may mga diplomatic contacts naman tayo. Di tumawag tayo sa mga diplomatic channels, contacts natin dyan. Tanungin ninyo, totoo ba ito? Oh, hindi, wala na dito. Abay putang ina, ba't nagpunta pa kayo doon? Biyahe pa kayo gamit ang pera ng taong bayan. Naghihirap na mga Pilipino, papasyal-pasyal kayong mga hayop kayo. Mga ulol. Oh, pakinggan natin itong katarantaduang balita nito ni Claire Castro na walang silbi sa buhay. Putangin na talaga ito si Claire Castro, no? Sabi nga nila dapat tanggalin na yan, wag. Wag yung tanggalin niya. Pag tinanggal niyo, wala na tayo laruan. Yan na lang ang nag-iisang indikasyon ng consistency ng gobyernong ito. Consistency sa pagkuha ng mga tao. Kung di mo magnanakaw, bobo. Yan ang standards ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tingnan mo, yung isang whistleblower ng Department of Education, yung magnanakaw na matanda. Oo, yung kawatan na matanda dyan sa Department of Education, yung Gloria. O kita mo, binigyan ng posisyon sa gobyerno. Bakit? Kasi nga, pasok siya sa standards. Ano yung standards? Magnanakaw. Di umano, magnanakaw daw yan. O kita mo, meron na siyang posisyon dun sa senior citizen, eklat. Ganyan sa gobyerno ni Bongbong. Basta ikaw magnanakaw ka, may kaso ka ng pandarambong, sinungaling ka, tarantado ka, inutil ka, bobo ka, katulad ni Gadon at saka ni Claire Castro, tanggap ka na. Ang ina ninyo, mga hayop kayo, sinasayang nyo pera ng gobyerno, pinapasahod nyo sa mga kawatan. Kaya walang nangyayari sa bayang Pilipinas, putya, puro kawatan at bobo yung mga pinag-hire ninyo. Kaya kung ako, i-hire dyan, sasabihin ko hindi ako qualified kasi hindi ako masyadong bobo. Oh. Pakinggan natin itong balitang ito and then panoorin natin yung buong interview ng tarantadang babaeng taga Malacanang na walang silbi at walang utak. Oh, balita ako, mahal-mahal daw kada presko ng ulol na yan. Kaya nga takanta rin ako paano hindi pa natatanggal yan, puro mali naman. Kung bakit bagsak ang trust rating ni Bongbong ngayon, dahil dyan Hindi niya na maitaas yung trust rating ni Bongbong, kaya nagsisinungaling na lang sila harap-harapan sa tao. Sino ngayon ang kandidato na gustong i-endorso nito ni Bongbong? Pag in-endorso ka ni Bongbong, ibig sabihin bobo ka. Palagay ko sa sobrang bobo nito ni Larry Gadon, baka ni Bongbong Marcos, sobrang bobo niyan, baka i-endorso niyan si John Vic Remulla. Oh. Sobrang bobo niyan. I-endorso niyan si John Vic Remulla kahit alam naman niyang hindi mananalo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
walang halong